Sabi nila, ang puso ng isang ina ay isang karagatang hindi masusukat ang lalim. Paano kung ang karagatang iyon ay natuyo dahil sa isang trahedya? At paano kung sa hindi inaasahang pagkakataon, makahanap ito ng bagong ilog na magbibigay buhay dito sa katauhan ng isang sanggol na hindi nito kadugo? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Hiraya. Ang unang bumungad kay Hiraya pagbaba niya ng tricycle ay hindi ang naglalakihang gate ng Villa Esperanza, kundi ang isang tunog na parang punyal na humiwa sa kanyang kaluluwa. Isang walang tigil, matinis, at desperadong iyak ng sanggol. Napahinto siya sa paghakbang. Ang kanyang mga kamay ay kagyat na nanginig at isang pamilyar na kirot ang kumalat sa kanyang dibdib. Automatiko niyang kinapa ang bulsa ng kanyang lumang bestida, hinugot ang pitakang halos nagkahiwa-hiwalay na sa kalumaan at binuksan ito. Doon, sa likod ng isang plastik na takip, naroon ang nag-iisang larawan ng kanyang anghel. Isang maliit, kulot ang buhok, at nakangiting sanggol na hindi na niya muling mayayakap pa. Hinaplos niya ang kupas na larawan, ang mga daliri nanginginig habang bumubulong sa hangin. "Anak, tulungan mo si nanay." Isinara niya ang pitaka, kasabay ng pagatikom ng kanyang puso sa sakit. Huminga siya ng malalim at naglakad patungo sa gate na bakal na, tila mas mataas pa sa kanyang mga pangarap. Ito na yon, ang mansyon ng mga Salcedo, ang kanyang bagong trabaho, ang kanyang pagkakataon para takasan ang mga anino ng kahapon. Ang loob ng bahay ay kasalungat ng ingay sa labas, malawak, malamig, at napakatahimik, maliban sa yak ng sanggol na umaalingaw-ngaw mula sa ikalawang palapag. Ang sahig na gawa sa marmol ay kumikinang sa ilalim ng isang dambuhalang chandelier. Ang bawat muebles ay mukhang mamahalin, ngunit ang buong kabahayan ay tila walang buhay. Isang babaeng may edad, balot, sa isang eleganteng damit pambahay, ang sumalubong sa kanya. Ang buhok nito ay perpektong nakaayos at ang mga matay kasing talim ng kutsilyo habang sinusuri siya mula ulo hanggang paa. "Ito si Senyora Dalisay Salcedo, your Hiraya Alcantara?" Tanong nito. Ang boses ay malamig at walang bahid ng anumang emosyon. "Opo, senyora," magalang niyang sagot. Bahagyang yumuko. "Maupo ka." Utos nito, itinuro ang isang upuan na parang parausan ng hari. Let me be clear. Ang pamilyang ito ay may mataas na pamantayan. Hindi kami tumatanggap ng pagkakamali, ng katamaran, o ng anumang dahilan. Ang kailangan ko ay isang taong gagawin ang lahat para sa aking apo. Lahat. Bawat salita ni Dalisay ay may diin. Isang babala. Tumangulang si Hiraya. Ang mga kamay ay magkahawak ng mahigpit sa kanyang kandungan. Ang iyak sa itaas ay lalong lumalakas. Tila ba nakikisabay sa kabog ng kanyang dibdib. Maya-maya, isang lalaki ang bumaba mula sa hagdanan. Gusot ang kanyang mamahaling polo at bakas ang matinding pagod at pighati sa kanyang mga mata. Sa kabila ng lahat, hindi maitatanggi ang kakisigan nito. Ito si Alon Salcedo, ang ama ng sanggol, ang amo niya. "Mama, wala pa rin. Ayaw niyang tumahan," sabi ni Alon. Ang boses ay pagod at puno ng pagkatalo. Sa mga bisig niya ay isang sanggol na namumula na sa kaiiyak. Napatingin si Hiraya sa bata. Si Sinag, tila isang magneto ang humila sa kanyang paningin at sa kanyang puso. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pangungulila ay nag-uumapaw sa loob niya. Ang mga braso niya ay biglang nakaramdam ng isang pamilyar na pangangawit. Ang pangangawit na madama, muli ang bigat ng isang sanggol. Hindi niya napigilan ang sarili. Tumayo siya. "Sir, senyora, maaari ko po bang subukang kargahin
Tinaasan siya ng kilay ni Dalisay. At anong akala mo, may mahika ka? Ngunit si Alon, sa kanyang desperasyon, ay tumingin kay Hiraya na tila ba isa siyang hulog ng langit. Sige, subukan mo. Nanginginig na inilahad ni Hiraya ang kanyang mga braso. Dahan-dahang inilipat ni Alon ang umiiyak na si Sinag sa kanya. At sa isang iglap, tila tumigil ang mundo. Sa sandaling dumampi ang munting katawan ni Sinag sa mga bisig ni Hiraya, humina ang pag-iyak nito. Mula sa isang malakas na hagulgol, naging hikbi na lamang ito hanggang sa tuluyang nawala at napalitan ng isang mahimbing na paghinga. Ipinikit ng sanggol ang kanyang mga mata at isiniksik ang mukha sa dibdib ni Hiraya na tila doon siya nabibilang sa buong buhay niya. Isang himala. Napatanga si Alon, ang mga mata ay hindi makapaniwala habang nakatitig sa payapang mukha ng kanyang anak. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang ganito katatag ang tulog nito mula nang pumanaw ang kanyang asawa. Isang maliit na ngiti ng pasasalamat ang gumuhit sa kanyang mga labi habang nakatingin kay Hiraya. Ngunit ang init ng sandaling iyon ay biglang pinutol ng malamig na tinig ni Senyora Dalisay na nakatayo sa isang sulok, ang mga matay puno ng hindi maipaliwanag na pagdududa at tila ba isang kislap ng selos. Swerte lang yan. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, nakaramdam si Alon ng kapayapaan. Hindi ito isang malaking pagbabago, kundi isang munting sinag ng liwanag sa madilim na karagatan ng kanyang pagdadalamhati. Nakaupo siya sa kanyang opisina sa loob ng bahay, napapaligiran ng mga papeles na kailangan niyang pirmahan at mga email na dapat niyang sagutin. Ngunit ang kanyang isip ay wala roon. Binuksan niya ang kanyang laptop at sa halip ng mga business reports, ang security camera feed mula sa nursery ni Sinag ang kanyang tiningnan. Doon, sa malinaw na wamyan, nakita niya si Hiraya. Nakaupo ito sa isang rocking chair at sa mga bisig niya ay ang mahimbing na natutulog niyang anak. Ang paraan ng paghele ni Hiraya kay Sinag ay hindi mechanical. Hindi ito trabaho lang. Mayroon itong natural na init at lambing na tila ba ang dalawa ay matagal nang magkadugtong. Bigla, nagsimulang kumanta si Hiraya. Hindi ito isang masayang pambatang kanta. Ito ay isang uyayi na puno ng kalungkutan, isang himig na tila naglalaman ng lahat ng pighati sa mundo. Bawat nota ay tumatagos sa puso ni Alon. Hindi niya naiintindihan kung bakit ganoon kalungkot ang awit ng babae, pero nararamdaman niya ito. Nararamdaman niya ang bigat, ang pangungulila. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, sa halip na malungkot, nakaramdam siya ng koneksyon. Isinara niya ang laptop. Isang kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib. Isang kirot ng pasasalamat at isang kirot ng pagkakasala. Tila ba sa pagtanggap niya ng tulong mula kay Hiraya, pinagtataksilan niya ang alaala ng kanyang yumaong asawa. Gabi na nang bumaba siya para kumuha ng isang basong tubig. Inaasahan niyang madadatnan ng kusinang madilim at tahimik, ngunit naabutan niya roon si Hiraya, abala sa paghuhugas at pag-sterilize ng mga bote ni Sinag. "Gising ka pa pala," sabi ni Alon. Bahagyang nagulat. Napalingon si Hiraya. Opo, sir. Tinatapos ko lang po ito para handa na para sa madaling araw na pagdede ni Sir Sinag." Lumapit si Alon at sumandal sa counter. Pinagmamasdan ang maingat na pagtatrabaho ni Hiraya. "Maraming salamat sa ginawa mo kanina, Hiraya. Matagal nang hindi natutulog ng ganito si Sinag." Isang munting nangiti ang sumilay sa labi ni Hiraya. "Walang anuman po yon, sir. Ang mahalaga ay komportable ang bata." Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan sa pagitan nila. Isang katahimikang hindi awkward, kundi puno ng hindi masambit na pag-unawa. Tila pareho nilang alam ang pakiramdam ng pagiging pagod, ng pagiging responsable para sa isang munting buhay. "Hindi ka ba napapagod?"
Tanong ni Alon. Umiling si Hiraya, ang mga matay nakatuon pa rin sa ginagawa. Hindi po, sir. Ang pag-aalaga sa kanya, parang hindi po trabaho. Ang simpleng sagot na yon ay mas malalim pa ang naging epekto kay Alon kaysa sa inaasahan niya. May kung anong kumurot sa puso niya, isang paghanga, isang pananabik na malaman kung ano ang nasa likod ng malulungkot, ngunit mababait na mga matang iyon. Ngunit ang munting kapayapaang iyon ay hindi nagtagal. Kinabukasan, habang nagkakape si Alon sa sala, narinig niya ang pag-iyak ni Sinag. Pag-akyat niya, nakita niya si Hiraya na sinusubukang patahanin ng bata. Anong nangyayari? Tanong niya. Sakto namang pumasok si Senyora Dalisay. Ang muka ay nagpapakita ng labis na pag-aalala. Alon anak, sinabi ko na kay Hiraya na oras na para sa gatas ni Sinag kanina pa, pero tingnan mo, nagugutom ang apo ko. Siguro ay nakaligtaan niya. Naguluhan si Alon. Tumingin siya kay Hiraya na ang mukha ay puno ng pagkalito. Sinunod ko po ang sinabi ni Senyora, pero ayaw pa po dumede ni Sinag kanina. Ay nako, baka mali ang timpla mo. O baka naman hindi ka marunong tumantya ng oras. Mabilis na sabat ni Dalisay. Ang boses ay may bahid ng paninisi. Nakita ni Elon ang sakit sa mga mata ni Hiraya. Alam niyang sa loob ng 2 araw, ni minsan ay hindi ito nagkamali sa pangangalaga kay Sinag. Ang paratang ng kanyang ina ay tila hindi tama. Mama, mahinahon niyang sabi, baka nagkakamali lang. Hiraya has been doing a great job. Bigyan natin siya ng panahon para mag-adjust. Ang pagtatanggol na yon, kahit mahinahon, ay tila isang malakas na sampal kay Dalisay. Ang kanyang mga labi ay numipis at isang malamig na kislap ang dumaan sa kanyang mga mata. Hindi siya sumagot, ngunit ang kanyang katahimikan ay mas nakakabingi pa kaysa sa anumang sigaw. Gabi. Habang naglalakad si Hiraya pabalik sa kanyang silid, matapos i-check si Sinag, napadaan siya sa study room ni Senyora Dalisay. Bahagyang nakabukas ang pinto at narinig niya ang boses nito, mababa, kontrolado, at puno ng lason. Oo, tama ang narinig mo, sabi ni Dalisay sa kausap nito sa telepono. Gusto kong alamin mo ang lahat tungkol sa kanya. Si Hiraya Alcantara, halungkatin mo ang buong pagkatao niya, ang buong nakaraan niya. Walang ititira. Napatigil si Hiraya sa kinatatayuan. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila nagyelo. Ang sikretong pilit niyang tinatakasan, ang sugat na ayaw niyang mabuksan, ay nasa bingit ng pagkakabunyag. At alam niyang sa mga kamay ni Senyora Dalisay ang kanyang masakit na katotohanan ay gagamitin bilang sandata para wasakin siya. Simula nang marinig ni Hiraya ang pag-uusap sa telepono ni Senyora Dalisay, ang bawat araw niya sa mansyon ay naging isang paglalakad sa ibabaw ng maninipis na bubog. Bawat kaluskos sa pasilyo ay nagpapatindig ng kanyang mga balahibo. Bawat matalim na tingin ng matanda ay tila isang pahiwatig na anumang oras sasabog ang isang bombang wawasak sa munti niyang mundo. Dahil dito, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas at atensyon sa pag-aalaga kay Sinag. Ang kanyang mga kilos ay naging mas maingat. Ang kanyang mga gawa ay naging perpekto. Siniguro niyang malinis ang bawat bote. Tama ang init ng bawat tubig. At nasa oras ang bawat pagpapatulog. Ginawa niyang sandata ang kanyang kahusayan. Isang pananggalaban sa anumang maaring iparatang sa kanya. Isang gabi, biglang nilagnat si Sinag. Hindi ito mataas, ngunit sapat na para hindi mapakali ang sanggol. Habang ang buong bahay ay mahimbing na natutulog, si Hiraya ay nanatiling gising, magdamag niyang binantayan ang bata. Paulit-ulit na pinupunasan ng maligamgam na tubig ang munting katawan nito at kinakantahan ng mga oyaying, tanging siya at ang mga anghel ang nakakarinig. Sa kalaliman ng gabi, bumukas ang pinto.
Si Alon, na mukhang pababa sana para uminom ng tubig, ay natigilan sa nakita. Nakita niya si Hiraya, bakas ang pagod sa muka, ngunit puno ng determinasyon ang mga mata habang maingat na inaalalayan ang kanyang anak. Walang salitang namutawi sa bibig ni Elon. Isang tahimik na tango lang ng pasasalamat ang ibinigay niya bago muling isinara ang pinto. Ang munting pagkilalang iyon ay nagbigay ng kaunting init sa nanlalamig na puso ni Hiraya. Kinaumagahan, bumaba na ang lagnat ni Sinag, ngunit sa hapagkainan, isang bagong uri ng lagnat ang nag-umpisang kumalat. Habang kumakain sila ng almusal, sa gitna ng katahimikan, biglang nagsalita si Senyora Dalisay. Ang kanyang boses ay kalmado, tila nagkukwento lang. May nabasa ako sa dyaryo kanina. Simula niya, hindi tumitingin kahit kanino. Tungkol sa isang ina, naging pabaya raw. Isang maliit na pagkakamali lang, pero iyon ang naging dahilan ng lahat. Nakakaawa. May mga taong sadyang hindi ipinanganak para maging ina. Kahit anong pilit nila, palpak pa rin. Bawat salita ay tumama kay Hiraya na parang mga batong ipinupukol sa kanya. Nabitiwan niya ang kanyang kutsara. Ang tunog ng pagbagsak nito sa plato ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Naramdaman niya ang pagkawala ng kulay sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Alon, ngunit abala ito sa pagbabasa ng email sa kanyang telepono. Walang kamalay-malay sa lason na unti-unting ikinakalat ng ina nito sa hangin. Alam ni Hiraya na ang kwento ay hindi tungkol sa isang babae sa dyaryo. Ito ay tungkol sa kanya. Ang pagkakataong yon ay dumating ng hapon ding iyon. Habang nagpapatulog siya kay Sinag sa nursery, pumasok si Dalisay at isinara ang pinto ng marahan. May dala itong isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Mukhang magaling ka na sa pag-aalaga, sabi nito sa isang mapanuyang tono. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko, senyora, sagot ni Hiraya. Naramdaman ang panlalamig ng kanyang batok. Lumapit si Dalisay. Ang kanyang mga mata ay tila sinusuri ang bawat kahinaan sa pagkatao ni Hiraya. Huminto ito sa tabi mismo niya at bumulong. Ang boses ay puno ng kamandag. Alam ko na ang lahat, Hiraya. Alam ko na ang tungkol sa anak mong nawala. Ang mga salitang iyon ay parang isang kidlat na tumama sa kalagitnaan ng kanyang kaluluwa. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Ang sakit na pilit niyang ibinabaon araw-araw ay biglang sumirit pa itaas, sariwa, at nakakapasong. Isang taong hinayaan ang sariling anak na mawala. Paano mo masasabing karapat-dapat kang mag-alaga sa apo ko? Nakatitig lang si Hiraya, ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Ang kanyang puso ay dinudurog sa bawat sandali. Ang kanyang unang reaksyon ay ang yumuko, ang tanggapin ng parusa, ang malunod sa kahihiyan. Ngunit nang makita niya ang nangisi ng tagumpay sa mga labi ni Dalisay, isang bagay sa loob niya ang nagbago. Ang matinding sakit ay nag-apoy at naging galit. Hindi isang maingay na galit, kundi isang tahimik at matatag na pagtutol. Itinaas niya ang kanyang mukha at sa unang pagkakataon, sinalubong niya ang mga mata ni Dalisay. Hindi ng takot, kundi ng isang tahimik na dignidad. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Ang pagbabagong yon ay tila ikinagulat ni Dalisay. Itinuro niya ang daliri sa mukha ni Hiraya. Handa nang magbitiw ng isa pang masasakit na salita. At sa eksaktong sandaling iyon, bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Alon. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkalito habang tinitingnan ng eksena sa kanyang harapan. Ang kanyang ina na galit na nakaturo at si Hiraya na nanginginig ngunit buo ang loob na nakatayo, hindi umaatras. Anong nangyayari dito? Tanong ni Elon. Ang kanyang boses ay pumutol sa makamandag na katahimikan. Nahati sa dalawa ang mundo ni Alon. Sa isang panig,
Naroon ang kanyang ina, ang babaeng nag-aruga sa kanya, na ngayon ay nakatayo, na may apoy ng galit sa mga mata. Sa kabilang panig, naroon si Hiraya, ang babaeng nagdala ng kapayapaan sa kanyang anak, na ngayon ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa isang tahimik na paglaban na hindi niya pa nakikita dati. At sa gitna, naroon siya, ang hukom ng isang laban na hindi niya naiintindihan. "Mama, tama na yan," sabi niya. "Ang boses ay mahinay mo, pamboses ay mahinahon, ngunit may bigat ng awtoridad. Pumasok ka muna sa opisina. Mag-uusap tayo." Sinubukan pang magsalita ni Dalisay, ngunit isang tingin lang mula kay Elon ay sapat na para patahimikin ito. Padabog itong tumalikod at nagmarch siya palabas ng nursery, nag-iwan ng isang hanging puno ng tensyon. Naiwan silang dalawa ni Hiraya. Ang katahimikan ay binasag lamang ng mahimbing na paghinga ni Sinag sa kuna. Tumingin si Alon kay Hiraya. Nakita niya ang bakas ng mga luhang pinipigilan sa mga mata nito. "Hiraya!" Simula niya, ngunit hindi niya alam kung paano dudugtungan. Hindi ito sumagot. Dahan-dahan itong lumapit sa kuna. Inayos ang kumot ni Sinag at walang lingon likod na lumabas ng silid. Sinundan siya ng tingin ni Elon. Isang pakiramdam ng pagkukulang ang bumalot sa kanya. Kinailangan niyang hanapin ito. Hindi niya kayang iwan ang mga bagay sa ganitong estado. Nakita niya si Hiraya sa may hardin sa likod bahay. Nakaupo sa isang bangkong bato. Nakatingin sa kawalan. Umupo siya sa tabi nito. May kaunting espasyo sa pagitan nila. "Pasensya ka na sa nanay ko," mahina niyang sabi. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Hiraya. "Sanay na po ako, sir. Pero hindi ibig sabihin, hindi na masakit." Ang pag-amin na yon ay parang isang suntok sa sikmura ni Alon. "Hindi ka dapat masanay sa ganoon, Hiraya. Walang sino man ang dapat masanay." Tumingin siya rito, at sa pagkakataong ito, hindi bilang amo sa isang kasambahay, kundi bilang isang taong nakakakita sa sakit ng isa pa. Kung ano man ang sinabi niya, kung ano man ang nakaraan mo, hindi iyon basihan ng kung sino ka ngayon. Tumingin sa kanya si Hiraya, at sa mga mata nito, nakita ni Alon ang isang dagat ng kalungkutan. "Paano niyo po nasisiguro yan?" "Dahil nakikita ko," mariin niyang sagot. "Nakikita ko kung paano mo alagaan ang anak ko. Hindi yun kayang pikein." Ang mga salitang yon ay tila nagbigay ng kaunting liwanag sa madilim na sulok ng puso ni Hiraya. Tumango ito. Isang butil ng luha ang tuluyang pumatak mula sa kanyang mata. Hindi na sila muling nagsalita pa. Ngunit sa katahimikang yon, isang munting tulay ang nabuo sa pagitan ng kanilang dalawang pusong sugatan. Kinagabihan, hinarap ni Elon ang kanyang ina. Ngunit ang inaasahan niyang galit ay napalitan ng isang eksenang puno ng drama. Pagpasok niya sa silid nito, naabutan niya si Dalisay na nakahawak sa dibdib. Tila hirap huminga. "Mama, anong nangyayari sa'yo?" Nag-aalalang tanong niya. "Wala ito, anak," sabi ni Dalisay. Ang boses ay mahina at garalgal. "Siguro ay dala lang ng stress. Masyado akong nag-aalala para kay Sinag. Hindi ko kakayanin kung may mangyaring masama sa apo ko. Ako na lang ang natitira sa kanya, sa inyo." Ang bawat salita ay isang patak ng laso ng pagkakasala na direktang tumulo sa puso ni Alon. Biglang nawala ang kanyang determinasyon. Paano niya kukontrahin ang isang inang nag-aalala lamang? Paano niya ipagtatanggol si Hiraya nang hindi lumalabas na kinakampihan niya ang isang estranghero laban sa sarili niyang ina? Muli, naramdaman niya ang pagiging bilanggo sa pagitan ng dalawang nagtutunggalyang panig. Kinagabihan, nang ang buong bahay ay tahimik na, napansin ni Alon ang isang malaking kahon sa may sala. Ito ang bagong kuna na inorder niya para kay Sinag. Napabuntong hininga siya.
Kailangan niya itong buuin. Sa gitna ng kanyang pagpupumilit sa mga tornilyo at sa hindi maintindihang instruction manual, isang boses ang bumasag sa katahimikan. "Kailangan niyo po ba ng tulong, sir?" Si Hiraya. Nakatayo ito roon, dala ang isang basong gatas. Hindi na. Kaya ko na to." Pagsisinungaling niya, sabay pagpupumilit na ikabit ang isang piyesa na halatang-halata namang mali ang pwesto. Isang maliit na tawa ang kumawala sa bibig ni Hiraya. "Mukha pong baliktad ang pagkakalagay niyo dyan, sir." Napakamot sa ulo si Along. Napangiti na rin. "Sige na nga, patulong na." At sa sumunod na oras, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng sala, ang dalawa ay naging isang team. Si Elon ang bahala sa mabibigat na parte at si Hiraya sa kanyang pagiging praktikal at matalas na mata, ang tagaturo kung saan dapat ilagay ang mga ito. Ang tensyon kanina ay napalitan ng magaan na tawanan. Nakalimutan nila sandali na sila ay amo at katulong. Sila ay 2 taong nagsasama-sama para sa isang munting anghel na natutulog sa itaas. Nang ikakabit na nila ang huling tornilyo, sabay nilang inabot ito. Ang kanilang mga kamay ay nagdikit. Isang kuryente ang dumaloy sa buong katawan ni Alon. Ang balat ni Hiraya ay malambot at ang init nito ay tila tumagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Bigla, ang maingay na pagtawa ay napalitan ng isang siksik na katahimikan. Nagkatinginan sila. Sa sandaling iyon, nakita ni Alon si Hiraya, hindi bilang ang tagapag-alaga, hindi bilang ang babaeng may malungkot na nakaraan, kundi bilang si Hiraya. Isang babaeng may mga matang kayang maglaman ng buong kalangitan. Ngunit sa isang madilim na sulok ng pasilyo, sa itaas, may isa pang pares ng mga matang nakamasid. Si Dalisay. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang telepono. Itinaas niya ito, at sa isang tahimik na pagkaklik, ang sandaling iyon, sa pagitan ni Alon at Hiraya, ay nabilanggo sa isang larawan. Mabilis niyang ipinadala ito sa isang numero, kasama ang isang maikling mensahe na puno ng kasamaan. "Maghanda ka para sa plano B." Ang init ng sandaling iyon, sa pagitan nila ni Alon, ang init ng kanilang mga kamay na nagdikit, ang init ng isang pagtinging tila nangungusap, ay naging isang munting kandila sa madilim na buhay ni Hiraya. Ngunit sa isang iglap, ang munting liwanag na yon ay walang awang hinipan at pinatay. Kinabukasan, habang pinapatulog niya si Sinag, nag-vibrate ang kanyang luma at basag ang screen na cellphone. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi rehistrado. "Kilala mo pa ba ako, Hira? Magkita tayo. Kapihan Payapa. 3 p.m. Kung hindi ka darating, ako ang pupunta dyan. At alam mo na kung anong kwento ang baon ko." Ang bawat letra ay tila asidong tumunaw sa kanyang sikmura. Ang pangalang Hira, ang tanging tawag sa kanya ng isang taong pilit na niyang kinakalimutan. Si Marco, ang kanyang dating asawa. Ang Kapihan Payapa ay isang lugar na may pangalang puno ng kabalintunaan. Dahil habang nakaupo si Hiraya sa isang mesa sa pinakasulok na bahagi ng kapihan, wala ni katiting na payapa ang kanyang nararamdaman. Ang bawat pagpasok ng customer ay nagpapakabog sa kanyang dibdib. Hanggang sa dumating ito, si Marco. Mas payat ito ngayon, mas gusgusin tingnan. Ngunit ang hangin ng kayabangan sa mukha nito ay hindi nagbago. Umupo ito sa tapat niya na parang pag-aari nito ang buong lugar. "Kumusta na ang buhay mayaman, Hira?" Bungad nito. Isang mapanuyang ngisi ang nakapaskil sa kanyang mga labi. "Anong kailangan mo, Marco?" Malamig na tanong ni Hiraya. Ang mga kamay ay nanginginig sa ilalim ng mesa. "Diretsahan ha? Pera. Kailangan ko ng pera," sabi nito, sumangandal sa upuan.
Nabalitaan ko kasing sa mansyon ka na ng mga Salcedo nagtatrabaho. Siguro naman, malaki ang sahod mo para tulungan ang dati mong asawa. Wala akong pera. Pagsisinungaling niya. Tumawa si Marco, isang tawang nakakainsulto. Huwag ako, Hiraya. Alam nating pareho na gagawin mo ang lahat para hindi malaman ng mga amo mo ang kalmere. Sikreto natin. Isipin mo na lang, anong sasabihin nila kapag nalaman nilang ang yaya ng anak nila ay isang pabayang ina na naging dahilan ng pagkamatay ng sarili niyang anak? Ang mga salita ay isang punyal na muling ibinaon sa kanyang pinakasariwang sugat. Bigla, ang maingay na kapihan ay nawala. Napalitan ito ng isang alaala. Isang madilim at magulong alaala na pilit niyang tinatakasan tuwing gabi. Ang amoy ng alak sa hininga ni Marco. Ang sigaw niya na bantayan muna nito ang kanilang anak na may sinat dahil bibili lang siya ng gamot sa butika sa kanto. Ang pag-aalinlangan niya, ngunit ang pagtitiwala niyang kahit lasing ito ay hindi nito pababayaan ng bata. Ang kanyang mabilis na pagtakbo at ang kanyang pagbalik sa isang eksenang sumira sa kanyang buong mundo. Ang kanilang anak na lalaki nahulog mula sa mataas na kama, walang malay. At si Marco, tulog mantika sa sahig, sa gitna ng mga bote ng alak, walang kamalay-malay sa trahedyang naganap. Hindi ko kasalanan yon, Marco. Halos pabulong na sabi ni Hiraya, ang boses ay basag. Lasing ka. Pinagkatiwalaan kita. Sabi ni Marco. Iwinawasiwas ang kanyang daliri. Ang huling maaalala ng mga kapitbahay ay ikaw ang umalis ng bahay. Ikaw ang nag-iwan sa bata. Ganoon ko ikukwento sa mga Salcedo. 50,000. Bigyan mo ako ng 50,000 at mananahimik ang bibig ko. 50,000. Para itong 1,000,000 piso sa pandinig ni Hiraya. Saan siya kukuha ng ganoong kalaking halaga? Sa mga sumunod na araw, si Hiraya ay naging isang anino ng kanyang sarili. Ang kanyang mga ngiti ay pilit. Ang kanyang mga kilos ay wala sa sarili. Minsan, muntik na niyang mabitawan ang bote ng gatas ni Sinag. Sa ibang pagkakataon, hindi niya namalayang kinakausap na pala siya ni Elon. Ang isip niya ay lumilipad. Nag-iisip kung paano makakalikom ng pera. Hiraya, ayos ka lang ba? Tanong sa kanya ni Alon isang gabi. Nang mapansin nitong kanina pa siya nakatulala habang nagtitiklop ng mga damit. Ilang araw ka nang ganyan. May problema ba? Ang concern sa boses ni Alon ay lalo lang nagpahirap sa kanyang kalooban. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin ang lahat. Ngunit paano? Paano kung maniwala ito kay Marco? Paano kung pandirihan siya nito at itaboy palayo kay Sinag? Ang takot ay mas matimbang kaysa sa pagnanais niyang maging tapat. Wala po ito, sir. Pilit niyang sagot, umiiwas ng tingin. May problema lang po sa pamilya. Personal po. Nakita niya ang pagkadismaya sa mukha ni Alon, ngunit tumango na lang ito at hindi na muling nagtanong. Alam ni Hiraya na wala siyang ibang paraan. Mayroon siyang isang pares ng hikaw na ginto. Ang nag-iisang pamana sa kanya ng kanyang yumaong ina. Iyon na lang ang natitirang mahalagang pag-aari niya sa mundo. Kinabukasan, habang natutulog si Sinag, pasimple siyang lumabas at isinangla ito. Nakakuha siya ng sapat na halaga. Masakit. Tila isinanla niya na rin ang huling piraso ng kanyang pagkatao, ngunit kailangan niyang gawin para maprotektahan ang kanyang bagong buhay. Kinagabihan, gaya ng napag-usapan, naghintay siya sa labas ng gate. Madilim na. Ang tanging liwanag lang ay mula sa ilaw ng poste sa kalsada. Dumating si Marco, mukhang iritado. Akin na. Walang pasensyang sabi nito.
Nanginginig na inabot ni Hiraya ang isang puting sobre na naglalaman ng pera. Agad itong hinablot ni Marco, binuksan at sinilip ang laman. Sana tuparin mo ang usapan natin, Marco. Pakiusap ni Hiraya. Oo na, sabi nito. Isinuksok ang sobre sa bulsa ng pantalon. Pero tandaan mo, Hiraya, marami pa akong pwedeng ikwento. Pagkasabi niyon, mabilis itong tumalikod at naglakad palayo sa dilim. Nakahinga ng maluwag si Hiraya. Isang malalim, nanginginig, at puno ng luhang paghinga. Tapos na. Sa ngayon, tapos na ang problema. Dahan-dahan siyang tumalikod para bumalik sa loob ng mansyon at doon, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Nakatayo sa may pintuan, sa ilalim ng ilaw ng beranda, si Alon. Hindi niya alam kung gaano na ito katagal doon. Ang mukha nito ay hindi galit. Hindi rin malungkot. Ito ay isang blankong canvas, isang ekspresyong hindi niya mabasa. Ngunit ang mga mata nito, na nakatitig sa kanya, ay puno ng isang bagay na mas masakit pa sa galit, pagkadismaya at pagdududa. At sa sandaling iyon, alam ni Hiraya na ang aninong pilit niyang tinatakbuhan ay hindi nawala. Sa katunayan, kasi simula pa lang nitong lamunin ang lahat ng liwanag sa kanyang paligid, ang imahe ni Hiraya na nag-aabot ng sobre sa isang kahina-hinalang lalaki sa dilim ay paulit-ulit na naglalaro sa isip ni Alon na parang isang sirang plaka. Sinubukan niyang burahin ito. Sinubukang kumbinsihin ang sarili na mayroon itong makatwirang paliwanag. Ngunit ang laso ng pagdududa ay nagsimula nang kumalat sa kanyang sistema. Nang gabing iyon, hindi niya magawang tanungin si Hiraya. Ano ang sasabihin niya? Sino ang lalaking iyon at anong pera ang ibinigay mo? Para siyang isang selosong asawa, isang papel, na wala siyang karapatang gampanan. Kaya pinili na lang niyang manahimik, ngunit ang katahimikang yon ay naging isang pader sa pagitan nilang dalawa. Ang pader na yon ay masayang-masayang pininturahan ni Senyora Dalisay ng mga kulay ng intriga at kasinungalingan. Anak, napapansin mo ba? Bulong nito sa kanya isang umaga habang nagkakape sila. Si Hiraya, tila laging balisa, laging nakatingin sa cellphone. Baka may mga utang na tinatakbuhan? Ma, hayaan na natin ang personal niyang buhay, sagot ni Elon. Ngunit ang mga salita ng ina ay tumama sa isang sensitibong bahagi ng kanyang isipan. Personal na buhay? Ulit ni Dalisay. Ang boses ay puno ng drama. Paano kung ang personal na buhay na yan ay pumasok sa pamamahay natin? Paano kung mapahamak ang apo ko dahil sa mga problemang dinadala niya rito? Hindi kumibo si Alon, ngunit ang binhi ng takot ay naitanim na. Lalong lumala ang sitwasyon. Kinailangan niyang magpunta sa Cebu para sa isang importanteng business meeting na tatagal ng 2 araw. Ito ang unang pagkakataon na iiwan niya si Sinag ng ganito katagal. Sigurado ka bang siya lang ang maiiwan kay Sinag? Tanong ni Dalisay bago siya umalis. Pwede naman akong kumuha ng pansamantalang yaya. Ma, she's fine. Magaling si Hiraya. Mariing sabi ni Alon. Sinusubukang kumbinsihin hindi lang ang ina, kundi pati na rin ang sarili. Ngunit habang nasa Cebu, hindi siya mapakali. Ang mga salita ni Dalisay at ang imahe ni Hiraya sa dilim ay nagsama. Lumikha ng mga senaryong hindi maganda sa kanyang isip. At doon, sa gitna ng kanyang pagkabalisa, ang plano ni Dalisay ay perpektong isinagawa. Sa 2 araw ng pag-alis ni Alon, naghanda si Hiraya ng gatas para kay Sinag. Gaya ng dati, maingat niyang sinunod ang lahat ng proseso. Ang hindi niya alam, ilang minuto bago siya pumasok sa kusina, may nauna nang pumasok doon. Si Dalisay. Mabilis ang kilos ng matanda. Mula sa bulsa ng kanyang duster, kinuha niya ang isang maliit na pakete ng pinulbos na halamang gamot.
isang uri ng herbal na ginagamit noong unang panahon na kung sa tamang paraan ginamit ay nakakagaling, ngunit kung mali ang timpla o ibinigay sa isang sensitibong sanggol, ay maaaring magdulot ng matinding pangangati at pamumula ng balat. Maingat niyang ibinuhos ang kaunting pulbos sa bote ng gatas ni Sinag bago ito takpan. Pagkatapos, naglakad siya patungo sa silid ni Hiraya. Tumingin muna siya sa kaliwat kanan. Nang masigurong walang tao, itinapon niya ang walang laman na pakete ng herbal sa basurahan sa ilalim ng mesa ni Hiraya, sa ilalim ng mga lukot na papel at resibo. Makalipas ang isang oras, ang tahimik na mansyon ay ginulantang ng malakas na iyak ni Sinag. Nagmamadaling pumasok si Hiraya sa nursery. Nakita niya ang bata na namimilipit, ang balat ay namumula at puno ng mga pantal. Nagpanik siya. Binuhat niya si Sinag, sinubukang patahanin, ngunit lalo lang itong umiyak ng mas malakas. Sakto namang nagising si Dalisay sa ingay. Pumasok ito sa silid. Ang mukha ay nagpapakita ng pagkagulat at pag-aalala. Diyos ko, anong nangyari sa apo ko? Sigaw niya. Anong pinainom mo sa kanya, Hiraya? Gatas lang po, senyora. Wala pong iba. Nanginginig na sagot ni Hiraya. At doon, nagsimula na ang palabas ni Dalisay. Imposible! Baka may iba kang inihalo. Titingnan ko ang iyong silid. Bago pa man makaprotesta si Hiraya, mabilis na nagmarcha si Dalisay patungo sa kanyang kwarto. Kunwari naghalungkat ito. At pagkaraan ng ilang sandali, lumabas ito. Hawak-hawak ang pakete ng halamang gamot na siya mismo ang nagtanim doon. Ano ito? Sigaw niya. Iwinawagayway ang pakete sa harap ng mukha ni Hiraya. Ano ito? Aaminin mo ba na nilalason mo ang apo ko? Sa parehong sandali, bumukas ang pinto ng mansyon. Si Alon, dahil sa masamang kutob, nag-book siya ng mas maagang flight pauwi. Ang bumungad sa kanya ay isang eksenang mula sa isang bangungot. Ang kanyang anak na umiiyak at namumula. Si Hiraya na tulala sa takot at pagkalito. At ang kanyang ina na hawak ang isang ebidensya ng isang karumal-dumal na krimen. Inabot ni Dalisay ang pakete kay Alon. Tingnan mo, anak. Tingnan mo ang ginagawa ng babaeng ito sa likod mo. Pinagtitiwalaan mo siya, pero nilalason niya ang sarili mong anak. Nakatitig si Alon sa pakete, pagkatapos ay kay Hiraya. Ang lahat ng piraso ng pagdududa, ang pera sa dilim, ang mga bulong ng kanyang ina, at ngayon, ang umiiyak niyang anak at ang paketeng ito ay nagsama-sama sa kanyang isip. Ang tulay na nabuo sa pagitan nila ay gumuho sa isang iglap. Ang kanyang boses, nang sa wakas ay lumabas ito, ay malamig na parang yelo at puno ng isang sakit na higit pa sa galit. Hiraya! Bakit? Ang salitang bakit mula sa bibig ni Alon ay hindi isang tanong na naghahanap ng sagot. Ito ay isang hatol. Isang pader na ibinagsak sa pagitan nilang dalawa. At si Hiraya ay naiwan sa panig ng mga may kasalanan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na, hindi ko alam. Hindi akin yan. Hindi ko kayang saktan si Sinag. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila piniga ng isang hindi nakikitang kamay. Walang boses na lumalabas. Ang tanging nagawa niya ay umiling. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa kay Alon na paniwalaan siya. Ngunit ang mga matang nakatingin sa kanya ay hindi na ang mga matang nakita niyang puno ng pag-unawa habang binubuo nila ang kuna. Ang mga iyon ay mga mata ng isang taong nasaktan, ng isang amang ang tanging yaman ay nasa bingit ng kapahamakan. Dalhin natin siya sa pulis. Alon! Sigaw ni Senyora Dalisay ginagampanan ang papel ng isang lola na nag-aalala. Ito ay attempted murder! Ang salitang pulis ay gumising sa diwa ni Hiraya.
Ngunit bago pa man siya makakilos, nagsalita si Alon. Ang boses ay mababa at kontrolado. Hindi, dito lang siya. Nagulat si Dalisay. Ano? Alon, nababaliw ka na ba? Hindi ko sinabing naniniwala ako sa kanya, mariing sabi ni Alon, ngunit ang tingin niya ay hindi pa rin inaalis kay Hiraya. Pero hindi rin ako gagawa ng desisyon ng padalos-dalos. Dito lang siya sa bahay hanggat hindi ko nalalaman ang buong katotohanan. Ang desisyon ni Alon ay hindi isang pag-asa para kay Hiraya. Ito ay isang mas masakit na uri ng kulungan. Mas gugustuhin pa niyang makulong sa isang totoong selda kaysa sa manatili sa isang bahay kung saan ang bawat tao ay nakatingin sa kanya na parang isang kriminal, lalo na ang taong nagsimula ng maging mahalaga sa kanya. Nagsimula ang kanyang paglilitis. Ang sala ng mansyon ay naging korte. Si Alon ang hukom, si Dalisay ang taga-usig, at si Hiraya ang nasasakdal na walang abogado. Saan mo nakuha ang halamang gamot na ito, Hiraya? Simula ni Alon, ang pakete ay nakalatag sa lamesita na parang isang murder weapon. Hindi ko po alam. Hindi po akin yan, sir. Paulit-ulit niyang sabi. Ang boses ay nanginginig. Sinungaling! Sigaw ni Dalisay. Nakita ko sa basurahan mo. Baka may balak kang gawing inutil ang apo ko para mas madali mo siyang kontrolin. O baka naman may galit ka sa pamilya namin. Bawat paratang ay isang sampal. Bawat salita ay isang dagdag na bigat sa krus na pinapasan niya. Tumingin siya kay Alon, naghahanap ng kahit katiting na pagdududa sa mga mata nito para sa ina. Ngunit wala siyang nakita. Ang nakita niya lang ay pagkalito at sakit. Ang pinakamatinding parusa ay dumating pagkatapos ng walang saysay na interogasyon. Mula ngayon, sabi ni Ailon, ang kanyang mga salita ay kasing lamig ng yelo. Bawal ka nang lumapit kay Sinag. Bawal kang pumasok sa nursery. Mananatili ka lang sa kwarto mo. Iyon. Iyon ang pumatay sa kanya. Ang paglayuin siya kay Sinag. Ang sanggol na naging kanyang liwanag. Ang munting katawan na nagpapaalala sa kanya na posible palang magmahal muli matapos ang isang matinding kawalan. Sa mga sumunod na araw, ang mansyon ay naging isang impyerno para kay Hiraya. Ang mga kasambahay ay umiiwas sa kanya. Ang kanilang mga tingin ay puno ng panghuhusga. Si Dalisay ay dumadaan sa tapat ng kanyang silid na may ngiting tagumpay sa mga labi. Ngunit ang pinakamasakit ay ang marinig ang iyak ni Sinag mula sa kabilang silid. Umiiyak ito. Hinahanap ang init ng kanyang mga yakap, ang himig ng kanyang oyayi, at wala siyang magawa kundi ang maupo sa sahig ng kanyang kwarto, takpan ang kanyang mga tainga, at umiyak kasama nito. Sa gitna ng kanyang kalungkutan, ang alaala ng sarili niyang anak ay bumalik ng buong buo. Ang pakiramdam ng pagiging inutil. Ang pakiramdam na may isang batang nangangailangan sa kanya, ngunit hindi niya maprotektahan. Ang kasaysayan ay umuulit. At sa pagkakataong ito, mas masakit. Dahil alam niyang wala siyang kasalanan. Isang hapon, hindi na niya natiis. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kanyang silid at sumilip sa pasilyo. Nakita niyang bukas ang pinto ng nursery. Sa loob, si Alon ay pilit na pinapatahan si Sinag, ngunit lalo lang itong umiiyak. Ang puso ni Hiraya ay nadurog sa 1,000 piraso. Gusto niyang tumakbo palapit. Gusto niyang kunin si Sinag at sabihing, nandito na si nanay. Ngunit ang tanging nagawa niya ay ang manatiling nakatayo roon, isang anino sa pasilyo, isang bilanggo sa sariling kawalan ng pag-asa. Biglang lumabas si Dalisay mula sa silid nito, may dalang isang folder. Inabot niya ito kay Alon. Nakausap ko na ang abogado natin, Alon, sabi nito. Ang boses ay matigas at pinol. Nandyan na ang draft ng demanda. Kung hindi mo pa rin siya kayang paalisin, ako ang gagawa ng paraan.
Hindi ako titigil hanggat hindi nabubulok sa kulungan ang babaeng yan. Narinig ni Hiraya ang lahat. Demanda. Kulungan. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Napasandal siya sa pader, ang kanyang mga tuhod ay nanlambot. Ito na ang katapusan. Wala na siyang kawala. Ang bitag na inihanda para sa kanya ay perpektong isinara. May mga gabing hindi nilikha para sa pagtulog. Para kay Alon, ang mga nakaraang gabi ay para sa pagpapahirap sa sarili. Ang bawat iyak ni Sinag mula sa kabilang silid ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang budhi. Simula nang ilayo niya si Hiraya, ang kanyang anak ay naging mas magagalitin, mas iyakin, at tila laging may hinahanap-hanap. Ang kapayapaang dinala ni Hiraya sa kanilang tahanan ay biglang naglaho. At ang naiwan ay isang nakabibinging kawalan. Ang kawalang katarungan ay kinakain siya ng buo. Sa isang banda, naroon ang ebidensya laban kay Hiraya. Sa kabilang banda, naroon ang kanyang puso na sa kabila ng lahat ay tumatangging maniwala na ang babaeng may bituin sa mga mata ay may kakayahang gumawa ng ganoong kalupitan. Kaya ginawa niya ang tanging alam niyang gawin bilang isang negosyante, ang maghahanap ng katotohanan sa mga datos, ang CCTV footage, paulit-ulit, rewind, play, pause, rewind, play, pause. Ang mga recording mula sa araw ng insidente ay halos kabisado na niya. Ang pagpasok ni Hiraya sa kusina, ang paglabas niya dala ang bote ng gatas, walang kahina-hinala. Ngunit sa ika-isang daang panunood niya, sa pagitan ng pagod at desperasyon, isang detalye ang nahagip ng kanyang mga mata. Hindi ito malinaw. Hindi ito isang direktang kuha. Ito ay isang anino. Ilang minuto bago pumasok si Hiraya sa kusina, isang anino ang dumaan malapit sa pintuan. Isang anino ng isang babaeng nakaputing duster, ang kanyang ina. Hindi ito pumasok sa kusina, ngunit ang anino ay huminto roon ng ilang segundo, sapat na panahon para sa isang mabilis na kilos bago nagpatuloy sa paglalakad. Hindi ito matibay na ebidensya, ngunit ito ay isang butas, isang maliit na butas sa perpektong kwento ng kanyang ina. Kinabukasan, sa gitna ng tensyon sa pamamahay, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Ang kanyang tita Lorna, isang matandang kapatid ng kanyang ina na masayahin at madaldal. Nabalitaan kong nilagnat ang apo ko. Masiglang bungad nito, dala-dala ang isang basket ng prutas. Habang nagkakape sila sa sala, ang pakete ng halamang gamot ay naroon pa rin sa ibabaw ng lamesita. Iniwan ni Alon doon na parang isang paalala ng kanyang problema. Napansin ito ng kanyang tita Lorna. Aba, sabi nito, sabay kuha sa pakete. Dalisay, gumagamit ka pa rin pala ng hiyas ng gubat. Nako, naaalala ko. Ito ang paboritong gamitin ng nanay niyo noon kapag nagkakabungang araw kayo. Pinampapaligo sa inyo para kuminis ang balat. Ang mga salita ng kanyang tita Lorna ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Alon. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Ano po ulit, tita? Tanong niya, sinusubukang panatilihing kalmado ang kanyang boses. Hiyas ng gubat. Ulit ni tita Lorna, walang kamalay-malay sa bombang pinasabog niya. Isang halamang gamot na galing pa sa probinsya ng lola niyo. Napakabisa sa mga pantal-pantal. Pero syempre, dapat tama lang ang dami, lalo na sa mga sanggol. Pantal-pantal. Sanggol, lola. Ang mga salita ay umikot-ikot sa isip ni Alon. Dahan-dahang bumubuo ng isang larawang nakakapangilabot. Nang makaalis ang kanyang tita, hindi na nag-aksaya ng panahon si Alon. Para siyang isang taong nabigyan ng mapa patungo sa isang nakatagong katotohanan. Umakyat siya sa attic, sa bodega, kung saan nakatambak ang mga lumang gamit ng pamilya. Maalikabok.
madilim. Ngunit wala siyang pakialam. Mayroon siyang hinahanap. Isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita. At doon, sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang album, nakita niya ito. Isang maliit na baul na gawa sa kahoy na nara. Ang baul ng kanyang lola. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Ang amoy ng lumang papel at pinatuyong mga dahon ay sumalubong sa kanya. At sa loob, sa ilalim ng mga lumang sulat, naroon ang kanyang hinahanap. Hindi lang isa, kundi isang bungkos ng mga pakete. Mga paketeng kamukhang-kamukha ng ebidensyang natagpuan sa basurahan ni Hiraya. Parehong-pareho ang sulat kamay sa labas. Iyas ng gubat. Ngunit hindi iyon ang pinakamahalagang natuklasan niya. Sa ilalim ng mga pakete, mayroong isang maliit at luma ng notebook, ang recipe book at talaarawan ng kanyang lola. Mabilis niyang binuklat ang mga pahina hanggang sa makita niya ang isang entry na may petsang halos 40 taon na ang nakalilipas. Hiyas ng gubat, gem of the forest. Isang dakok ng pinatuyong dahon, pakuluan sa 2 tabong tubig, mainam na ipampaligo para sa bungang araw at mga pantal ng sanggol. Babala, huwag ihalo sa gatas o ipainom ng direkta. Ang labis na paggamit ay maaaring magdulot ng matinding pangangati. Napaupo si Alon sa sahig na maalikabok. Hawak niya sa isang kamay ang notebook. Sa kabila naman ay ang mga pakete ng halamang gamot. Ang katotohanan, hindi na ito isang anino sa CCTV, hindi na ito isang kwento mula sa kanyang tita. Ito ay isang katotohanang nakasulat, isang pamana ng kanilang pamilya na ginamit mismo ng kanyang ina bilang sandata para sirain ang isang inosenteng tao. Ang pagkalito sa kanyang puso ay nawala. Ang sakit ay nanatili. Ngunit ngayon, ito ay may kasamang isang bagong damdamin, isang nag-aapoy, hindi mapapantayang galit. Ang takot ay may sariling amoy. Para kay Dalisay, ito ay ang amoy ng alikabok at lumang kahoy, ang amoy na dala-dala ni Alon nang bumaba ito mula sa atik. Nakita niya ang anak na nakatayo sa paanan ng hagdan. Ang damit nito ay puno ng agyo, ngunit hindi iyon ang nakapagpanlamig sa kanyang dugo. Ito ay ang mga mata ni Alon. Wala na roon ang pagkalito, wala na ang pag-aalinlangan. Ang naroon na lang ay isang tiyak, malamig, at matalas na kaalaman. Hawak nito sa isang kamay ang isang luma at munting notebook. Alam na niya, alam na ni Alon ang lahat. Ang mga pader na maingat niyang itinayo sa loob ng maraming taon ay nagsimulang gumuho. At sa mga guho, isang alaala ang marahas na lumabas, isang alaalang pinilit niyang ibaon sa pinakamalalim na hukay ng kanyang isipan, ang tawa ng kanyang munting liwayway, ang kanyang panganay, ang kapatid ni Alon. 5 taong gulang, ang buhok ay kulot na parang sa anghel, habang naglalaro ito ng habulan sa kanilang hardin. "Ma, lika po. Laro tayo," sigaw nito. Ngunit abala si Dalisay sa pakikipag-usap sa telepono. Isang importanteng tawag mula sa isang kaibigang sosyal. "Saglit lang, anak," sabi niya, nakatalikod. "Mamaya na, ilang minuto lang." Ilang minuto lang ang hiniling niya. Ngunit sa ilang minutong yon, ang tawa ay napalitan ng katahimikan, isang nakabibinging katahimikan. At pagkatapos, ang sigaw ng kanilang hardinero. Nakita niya ang kanyang liwayway. Nakalubog sa kanilang swimming pool, ang damit na puti ay lumulutang na parang isang basang pakpak ng anghel. Isang aksidente, isang kakilakilabot na aksidente. Ngunit sa puso ni Dalisay, ito ay isang paglilitis kung saan siya ang nag-iisang nasasakdal at habambuhay ang sentensya, ang pagkakasala. Iyon ang multong bumubulong sa kanya sa gabi. Iyon ang nagtulak sa kanya na kontrolin ang lahat dahil sa isang pagkakataong hindi niya kontrolado ang sitwasyon,
na wala ang kanyang anak at ngayon nararamdaman niyang mawawala na naman ang lahat. Si Alon na tumitingin sa kanya na parang isang estranghero at si Sinag ang kanyang pangalawang pagkakataon na unti-unting napupunta sa mga kamay ng isang babaeng hindi niya kilala. Hindi, hindi siya papayag kung kailangan niyang sunugin ang buong mundo para lang manatili sa kanya ang kontrol. Gagawin niya. Ang takot sa kanyang sistema ay naging lason at ang lason ay naging determinasyon. Mabilis. Bago pa man makapagsalita si Alon, tumalikod siya at pumasok sa kanyang silid. Ikinandado ang pinto. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang mga ito ay malamig at matatag. Una niyang tinawagan si Marco. Pumunta ka rito. Ngayon na. Utos niya. Ang boses ay walang anumang bahid ng pakiusap. Gawin mo ang eksenang sinabi ko sa'yo. Doblehin ko ang bayad. Basta siguraduhin mong magmumukha siyang masama. Siguraduhin mong kamumuhian siya ng lahat. Pagkatapos, ang abogado nila ang sunod niyang tinawagan. Ituloy mo na ang pagsampa ng kaso, mariin niyang sabi. At tumawag ka ng mga pulis. Papuntahin mo sila dito. Sabihin mong meron tayong ebidensya ng pagtatangkang sakta ng apo ko. I want a scene. I want everyone to see what this woman is capable of. Ang bawat tawag ay isang piyesa sa kanyang desperadong laro ng chess. Inihahanda niya ang kanyang huling pinakamalakas na atake. Sa labas ng silid kumakatok si Alon. Mama, buksan mo to. Mag-usap tayo. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Dalisay. Binuksan niya ang bintana. Sapat lang para marinig ang kaguluhang malapit ng magsimula. Ilang sandali lang, isang malakas na sigaw ang bumasag sa katahimikan ng Villa Esperanza. Si Marco. Dumating ito at gaya ng isang asong ulol na pinakawalan, nag-umpisa itong mag-iskandalo sa labas ng gate. Hiraya! Lumabas ka dyan! Magnanakaw! Manloloko! Matapos mo akong pirahan, iiwan mo na lang ako? Lumabas si Alon sa bahay. Ang muka ay nag-aapoy sa galit. Si Hiraya naman, na narinig ang sigawan mula sa kanyang silid, ay napasubsob na lang sa sahig. Ang kanyang mundo ay tuluyan ng gumuho. Ang lahat ng kanyang mga multo ay naririto na, nagsasayawan sa ibabaw ng kanyang pagkasira. Sumunod na dumating ang isang itim na sasakyan, ang abogado. At kasunod nito, ang pinakahihintay ni Dalisay, isang police patrol car. Ang kumikislap na ilaw nito ay nagpinta ng pula at asul sa malapalasyong bahay. Naging isang sirko ang lahat. Ang mga kapitbahay ay nagsisilabasan. Si Marco ay patuloy sa pagsigaw ng mga kasinungalingan. Ang abogado ay formal na ipinapakita ang mga papeles kay Alon at ang dalawang pulis ay naglalakad patungo sa pintuan na may seryosong mga mukha. Si Alon ay napagitna sa lahat. Ang katotohanang hawak niya, ang notebook ng kanyang lola, ay tila naging walang silbi sa harap ng isang perpektong itinanghal na kaguluhan. Paano niya ipapaliwanag ang isang lumang notebook laban sa isang lalaking sumisigaw ng panloloko, isang abogadong may dalang kaso, at mga pulis na handang umaresto? Nasa loob si Hiraya, nakaupo sa sahig, nakatakip ang mga kamay sa tainga, nanginginig. Nakita niya mula sa bintana ang pagdating ng mga pulis. Ito na ang katapusan. Wala nang naniniwala sa kanya. Wala nang kakampi sa kanya. Kailangan niyang protektahan si Hiraya mula sa kahihiyan ng pagiging pusasan sa harap ng lahat. Kailangan niyang bilhan ng sarili niya ng oras para ayusin ang lahat ng ito. At sa desperasyong yon, napilitan siyang gawin ang isang bagay na dudurog hindi lang sa puso ni Hiraya, kundi pati na rin sa sarili niyang puso. Lumapit siya sa pintuan ng silid ni Hiraya at binuksan ito. Nakita niya itong nakasubsob, isang larawan ng ganap na pagkatalo. Huminga siya ng malalim
At mula sa kanyang bibig, lumabas ang mga salitang pinakamalupit at pinakamasakit sa lahat. "Umalis ka na," sabi niya. Ang kanyang boses ay walang emosyon, isang maskara para itago ang sarili niyang pagkagapi. "You're fired. Get out of my house now." Itinaas ni Hiraya ang kanyang mukha, ang mga matay basang-basa ng luha at puno ng hindi makapaniwalang sakit. Ang huling sinag ng pag-asa na kinakapitan niya ay tuluyan ng namatay sa mga salitang binitiwan ni Alon. Ang lalaking inakala niyang nakakita sa kanyang tunay na pagkatao ay siya na mismo ngayong nagtataboy sa kanya. Ang lahat ay nawala. Ang pag-alis ni Hiraya ay hindi nagdulot ng kapayapaan. Nag-iwan ito ng isang nakabibinging katahimikan na mas malakas pa sa sigawan kanina. Nang mawala na ang anino ni Hiraya sa may gate, hinarap ni Alon ang kaguluhan. Mabilis niyang kinausap ang mga pulis. Sinabing isa itong internal family matter na aayusin nila ng pribado. Ginamit niya ang kanyang impluensya at pangalan para pakalmahin ang sitwasyon. Ipinangako niya sa abogado na makikipag-ugnayan siya kinabukasan. At si Marco, binigyan niya ng isang tinging nangangako ng impyerno bago ito nagmamadaling umalis. Hawak ang paunang bayad mula kay Dalisay. Nang sa wakas ay tumahimik na ang lahat, pumasok si Alon sa loob ng bahay. Ang bawat sulok ay tila sumisigaw ng pangalan ni Hiraya. Ang rocking chair, kung saan niya ito nakitang kumakanta. Ang kusina, kung saan sila nag-usap. Ang sala, kung saan sila sabay na tumawa habang binubuo ang kuna ni Sinag. Ang bigat ng kanyang mga salita. "Umalis ka na. You're fired." Ay dumagan sa kanya na parang 1,000 toneladang bato. Sinabi niya iyon para iligtas ito sa kahihiyan, para bilhan ang sarili niya ng oras. Ngunit ang nakita niyang sakit sa mga mata ni Hiraya, iyon ay isang sugat na hindi niya alam kung paano hihilumin. Mula sa itaas, isang anino ang dahan-dahang bumaba. Ang kanyang ina. Mayroon itong nangiti sa mga labi. Isang nangiti ng isang reynang nanalo sa isang digmaan. "Nakita mo na, anak? Tama ako, hindi ba?" Sabi ni Dalisay. Ang boses ay malambing, ngunit puno ng tagumpay. "Ngayon, ligtas na ang apo ko. Tayo na lang ulit." Ngunit sa halip na sumagot, tiningnan lang siya ni Aylon. Isang malamig, walang emosyon, at nakakakilabot na pagtingin. Kinuha niya ang baul ng kanyang lola mula sa sahig at ang notebook. "Sa opisina," sabi niya. Ang boses ay kasing talim ng bubog. "Mag-uusap tayo." Pumasok sila sa study. Isinara ni Alon ang pinto at sa ikinagulat ni Dalisay, ikinandado ito. Ang tunog ng pag-click ng kandado ay tila isang hatol. "Anong drama ito, Alon?" Kinakabahang tanong ni Dalisay. Hindi sumagot si Alon. Dahan-dahan, inilapag niya ang mga lumang pakete ng hiyas ng gubat sa ibabaw ng kanyang mamahaling mesa. Pagkatapos, binuksan niya ang notebook. Ang kanyang daliri ay dahan-dahang tinunton ang isang entry. Hiyas ng gubat. Basa niya ng malakas. Ang bawat salita ay mabagal at malinaw. Mainam na ipampaligo para sa bungang araw at mga pantal ng sanggol. Babala. Huwag ihalo sa gatas o ipainom ng direkta. Itinaas niya ang kanyang tingin mula sa libro at ipinukol ito sa kanyang ina. Ang mga mata niya ay nag-aapoy. 40 taon na ang nakalipas nang isulat ito ni Lola. Sabi ni Ka, alam na alam mo kung ano ito. Alam na alam mo kung para saan ito. Biglang nawala ang kulay sa mukha ni Dalisay. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Baka tinanim lang yan ni Hiraya. Huwag mo nang ituloy, ma. Sigaw ni Alon. Sa unang pagkakataon ay hindi na napigilan ang galit. Hinagis niya ang notebook sa ibabaw ng mesa. Gumawa ito ng isang malakas na kalabog. Nakita ko ang anino mo sa CCTV.
Nakita kitang dumaan sa kusina ilang minuto bago pumasok si Hiraya. Ikaw ang naglagay nito sa bote ni Sinag. Napaatras si Dalisay, napasandal sa pader. Ang kanyang maskara ng pagiging biktima ay unti-unting natatanggal. Ginawa ko lang yon para protektahan kayo. Ang babaeng yon, inaakit kanya Alon. Nakita ko kung paano kayo magtinginan. Aagawin kanya sa akin. Aagawin niya si Sinag. At doon, sa wakas, lumabas ang katotohanan. Hindi ito tungkol sa kaligtasan ni Sinag. Ito ay tungkol sa takot ni Dalisay. Hindi ko hahayaang maulit ang nangyari noon. Humagulgol siya. Ang mga luha ay nagsimula nang bumuhos. Hindi ko hahayaang may mawalang muli sa akin dahil sa kapabayaan. Nawala na si Liwayway. Hindi ko kayang mawala ka pa. Hindi ko kayang mawala si Sinag. Ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang kapatid na matagal nang pumanaw ay nagdulot ng isang saglit na habag sa puso ni Elon. Nakita niya sa harap niya, hindi ang isang halimaw, kundi ang kanyang ina. Isang babaeng binago at winasak ng isang trahedya. Ngunit ang habag na yon ay panandalian lamang dahil habang umiiyak ang kanyang ina, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa kanyang private investigator na inutusan niyang alamin ang lahat tungkol kay Marco. Binuksan niya ito. Ito ay isang screenshot ng isang bank transaction. Ang mga detalye ay malinaw na parang sikat ng araw. Transaction, bank transfer from Dalisay R. Salcedo to Marco S. Reyes Batse. Ang pet sa isang araw pagkatapos, buuin ni na Alon at Hiraya ang kuna. Ang huling piraso ng puzzle ay nalaglag sa lugar. Hindi ito isang gawa ng biglaang pagkasindak. Ito ay isang planadong-planado, malupit at walang awang konspirasyon. Ang kanyang ina ang nagbayad sa dating asawa ni Hiraya para sirain ito. Ang kanyang ina ang gumawa ng lahat. Itinaas niya ang telepono at ipinakita ang screen sa kanyang ina. Napatigil sa pag-iyak si Dalisay. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Ang huling piraso ng kanyang depensa ay gumuho. Napatayo si Alon. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang gilid. Ang galit niya ay nawala. Ang sakit ay nawala. Ang natira na lang ay isang nakapangingilabot na kawalan. Sinira mo ang isang inosenteng tao, ma. Sabi niya. Ang boses ay halos pabulong ngunit puno ng bigat. Sinira mo siya dahil sa mga multo ng nakaraan mo. Tumalikod siya. Hindi na niya kayang tingnan pa ang babaeng nasa harap niya. Binuksan niya ang kandado ng pinto. Saan ka pupunta, anak? Humahabol na tanong ni Dalisay. Hindi lumingon si Alon. Hahanapin ko siya. Sabi niya, sabay kuha ng susi ng kanyang sasakyan. At aayusin ko ang lahat ng sinira mo. Pagkasabi niyon, mabilis siyang naglakad palabas ng silid, palabas ng bahay. Iniwan si Senyora Dalisay sa gitna ng mga guho ng kanyang mga kasinungalingan. Habang siya ay sumakay sa kanyang sasakyan at humarurot patungo sa dilim, hinahabol ang anino ng babaeng kanyang itinaboy. Ang terminal ng bus ay isang lugar ng mga pagdating at pagalis. Para kay Hiraya, ito ang dulo ng linya. Nakaupo siya sa isang mahabang upuang bakal na malamig at matigas. Hawak ang isang maliit na bag na naglalaman ng lahat ng natitira sa kanya. Ang ingay ng paligid, ang sigaw ng mga konduktor, ang ugong ng mga bus, ang pag-uusap ng mga taong nagmamadali, ay tila isang malayong ugong na hindi tumatagos sa pader ng kanyang kawalan. Wala na siyang patutunguhan. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang umalis. Lumayo sa isang lugar kung saan walang nakakakilala sa kanya, kung saan hindi na niya kailangang magpaliwanag, kung saan maaari na lang siyang maging isang anino hanggang sa tuluyang maglaho. Ang mga salita ni Alon, umalis ka na. You're fired.
ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Hindi ang galit ang nararamdaman niya, kundi isang malalim at nakapamanhid na sakit. Ang huling taong pinagkatiwalaan niya ng kapiraso ng kanyang puso ay siya ring dumurog dito sa pinakamaliit na piraso. Tapos na ang laban. Sumuko na siya. Hiraya. Isang sigaw. Isang pamilyar na boses na sumabay sa ingay ng terminal. Hindi niya ito pinansin. Guni-guni lang niya siguro. Hiraya. Mas malakas. Mas malapit. May isang taong tumatakbo, humihingal, sinusuong ang agos ng mga tao. At nang lumingon siya, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Si Alon. Nakatayo ito ilang talampakan mula sa kanya. Gusot ang damit, magulo ang buhok, at sa mga mata nito ay isang desperasyon na hindi pa niya nakikita kailanman. Huwag kang umalis. Sabi nito, ang boses ay pagod at halos magmakaawa. Tumayo si Hiraya. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara. Ano pa po ang kailangan ninyo, sir? Hindi pa po ba sapat ang lahat? Umiling si Alon. Bawat pag-iling ay puno ng pagsisisi. Hindi sapat. Patawarin mo ako, Hiraya. Patawarin mo ako sa lahat. Lumapit ito at sa unang pagkakataon, nakita ni Hiraya ang mga luha sa mga mata ng malakas at dominanteng lalaki. Nagkamali ako. Isang malaking, kakilakilabot na pagkakamali. Inilabas niya ang kanyang telepono. Nanginginig ang mga kamay nito habang may hinahanap sa screen. Ipinakita niya ito kay Hiraya. Isang screenshot. Ang bank transfer mula kay Dalisay Salcedo patungo kay Marco Reyes. Siya, sabi ni Alon. Ang boses ay basag. Ang nanay ko ang nagplano ng lahat. Binayaran niya ang dati mong asawa para guluhin ka. Sunod niyang ipinakita ang mga litrato ng lumang notebook at ang mga pakete ng hiyas ng gubat. At ito? Ang lason. Hindi ito lason, Hiraya. Ito ay isang halamang gamot na pamana pa ng lola ko. Alam na alam ng nanay ko kung ano ito. Ginamit niya ito laban sa'yo. Bawat salita ni Alon, bawat ebidensyang ipinapakita niya, ay tila isang malakas na pagyanig na unti-unting gumigiba sa pader ng kawalan na itinayo ni Hiraya sa paligid ng kanyang puso. Ang katotohanan, ang buong, masakit, at nakakagimbal na katotohanan. Patawarin mo ako sa mga salitang binitiwan ko. Pagpapatuloy ni Alon, ang tingin niya'y hindi humihiwalay sa kanya. Sinabi ko lang yun para mailayo ka sa mga pulis, para mabigyan ako ng oras. Pero mali pa rin. Nasaktan kita. At iyon ang kasalanang hindi ko mapapatawad sa sarili ko. Ang mga luhang kanina pa pinipigilan ni Hiraya ay nagsimula ng bumagsak. Hindi na ito ang tahimik na pag-iyak ng isang talunan, kundi ang hagulgol ng isang taong sa wakas ay nabigyan ng katarungan. Si Sinag, sabi ni Alon, ang boses ay halos pabulong na. Hinahanap ka niya. Mula nang umalis ka, hindi siya tumitigil sa pag-iyak. Hinahanap niya ang oyayi mo. Hinahanap niya ang yakap mo. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Ang sarili nitong mga luha ay malaya ng dumadaloy. Pero hindi lang siya ang naghahanap sa'yo. Huminga ito ng malalim. Tila kinukuha ang lahat ng lakas ng loob sa buong mundo. Hindi lang yaya para kay Sinag ang kailangan ko. Kailangan kita, Hiraya. Kailangan ka ni Sinag. Kailangan ka namin. Ang mga salitang yon, iyon ang mga salitang hindi niya alam na gusto niyang marinig sa buong buhay niya. Hindi bilang isang katulong, hindi bilang isang tagapag-alaga, kundi bilang siya, bilang si Hiraya. Ang lahat ng lakas sa kanyang katawan ay biglang nawala. Napayok-ayok siya, ngunit bago pa man siya bumagsak, sinalo siya ng malalakas na bisig ni Alon. Niyakap siya nito ng mahigpit. Isang yakap na puno ng pagsisisi, ng panghihinayang.
at ng isang pangakong hindi na niya bibitawan pa. Sa dibdib nito, ibinuhos ni Hiraya ang lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng pangungulila. Umiyak siya para sa nawala niyang anak, para sa buhay na ipinagkait sa kanya, at para sa pag-asang akala niya'y tuluyan nang namatay. Nang sa wakas ay humupa na ang kanyang mga hikbi, dahan-dahan siyang humiwalay sa pagkakayakap. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. "Bumalik ka na sa amin, Hiraya," pakiusap ni Alon. "Hayaan mo akong itama ang lahat." Tumingin si Hiraya sa mga mata ni Alon. Wala na roon ang amo, wala na ang hukom. Ang naroroon na lang ay isang lalaking sugatan din, isang lalaking naghahanap din ng tahanan. Tumango siya. Isang mabagal, ngunit tiyak na pagtango. Ang biyahe pabalik sa Villa Esperanza ay tahimik, ngunit hindi ito ang tensyonadong katahimikan ng dati. Ito ay isang katahimikang puno ng pag-asa, ng isang bagong simula na nag-aabang. Pagpasok nila sa gate, halos hating gabi na. Madilim ang buong bahay, maliban sa isang ilaw na nagmumula sa sala. Bumaba sila ng sasakyan at sabay na naglakad patungo sa pintuan. Pagbukas nila, bumungad sa kanila ang isang eksena. Sa gitna ng malawak na sala, sa ilalim ng malamlam na ilaw, nakaupo sa isang silya si Senyora Dalisay. Hindi ito galit, hindi ito umiiyak. Nakaupo lang ito roon, nakatingin sa kawalan. Isang reynang nag-aantay sa kanyang huling paghuhukom. Nang marinig nito ang kanilang pagdating, dahan-dahan itong lumingon. Ang mga mata nito ay nakatutok sa kanila. Isang anino sa gitna ng dilim. Ang huling laban ay magsisimula na. Ang sala na dating naging korte ng kanyang paglilitis ay ngayon isang tahimik na entablado. Sa gitna nito ay si Senyora Dalisay, isang reynang natalo, napapalibutan ng mga anino ng sarili niyang mga gawa. Ang hangin ay puno ng bigat ng mga salitang hindi pa nasasambit. Hinawakan ni Alon ang kanyang kamay. Ang init nito ay nagbigay sa kanya ng lakas. Ito na ang sandali. Hindi para manumbat, kundi para maghilom. Sila ang unang lumapit. Tumayo sila sa harap ni Dalisay, hindi bilang mga taga-usig, kundi bilang mga taong nasaktan na naghahanap ng kapayapaan. Bakit? Iyon lang ang tanging tanong na lumabas sa bibig ni Hiraya. Ang boses niya'y mahinahon, ngunit matatag. Bakit po ninyo nagawa ang lahat ng ito? Itinaas ni Dalisay ang kanyang tingin. Sa unang pagkakataon, wala na roon ang pagmamataas, wala na ang galit. Ang nakita ni Hiraya ay isang pares ng mga matang pagod na, puno ng isang kalungkutang singlalim ng karagatan. Dahil natakot ako, halos pabulong na sagot ng matanda. Natakot akong mawala ulit ang lahat, tulad ng pagkawala ni Liwayway. Sa pagbanggit ng pangalang iyon, isang bagay sa puso ni Hiraya ang lumambot. Ang galit ay napalitan ng isang mapait na pag-unawa. Nakita niya sa harap niya, hindi ang isang halimaw, kundi ang isang ina na binihag ng sarili nitong multo. Isang inang minahal ng soba ang kanyang mga anak, kaya't ang pagmamahal na yon ay naging lason. Huminga ng malalim si Hiraya. Naiintindihan ko po ang takot ninyo, sabi niya, at naramdaman niya ang panginginig ng kamay ni Alon sa sinabi niya. Pero ang pagmamahal ay hindi pag-aari, Senyora. Ang pagmamahal ay pag-aalaga at hindi po ninyo kailangang manakit ng iba para lang patunayan ang pagmamahal na iyon. Lumuhod siya sa harap ng matanda, isang kilos na ikinagulat ni Dalisay at Alon. Tinitigan niya ito sa mata. Pinapatawad ko na po kayo, sabi niya. At sa pagsambit ng mga salitang iyon, naramdaman niyang isang mabigat na kadena ang nalaglag mula sa kanyang puso. Pinapatawad ko kayo, hindi para sa inyo, kundi para sa sarili ko. Para makalaya na ako sa sakit. At para sa kapayapaan ng tahanang ito. POV Alon. Habang nakatingin si Alon kay Hiraya,
na nakaluhod sa harap ng kanyang ina, isang nag-uumapaw na paghanga at pagmamahal ang bumalot sa kanya. Sa kabila ng lahat ng paninira at sakit na idinulot sa kanya, pinili pa rin nito ang magpatawad. Si Hiraya, sa kanyang katahimikan, ang pinakamatapang na taong kilala niya. Tumayo si Hiraya. Ngayon, si Alon naman ang humarap sa kanyang ina. "Ma," sabi niya, ang boses ay malumanay, ngunit may bigat ng isang pinal na desisyon. Hindi sapat ang pagpapatawad. Kailangan mong magpagaling. Tumingin si Dalisay sa kanya, ang mga matay puno ng pagkalito. Ang sugat na dulot ng pagkamatay ni Ate Liwayway ay hindi gumaling. Nagnaknak ito sa loob mo sa loob ng maraming taon. At ngayon, nilalason na nito ang lahat sa paligid mo. Pagpapatuloy ni Alon. "Mahal kita, Ma. Pero hindi ko hahayaang ang laso na yan ay sirain pa ang pamilya ko." Hinawakan niya ang kamay ni Hiraya. "Ito ang pamilya ko ngayon, si Hiraya at si Sinag. Mayroon kang pagpipilian," sabi ni Alon. "Hahanap tayo ng pinakamagaling na therapist. Tutulungan ka naming harapin ang lahat ng sakit na yan. Iyon. O aalis kami ni Sinag. Lalayo kami at bibigyan ka namin ng espasyong kailangan mo para mag-isa." Ang ultimatum ay malinaw. Ang pagpili ay nasa mga kamay na ni Dalisay. Ang paggaling o ang tuluyang pag-iisa. Tumingin si Dalisay sa kanilang dalawa, pagkatapos ay sa hagdanan na papunta sa silid ng kanyang apo. Matagal na katahimikan ang namayani, at sa wakas, sa gitna ng kanyang mga hikbi, isang salita ang kumawala sa kanyang bibig. "Tulong." Pakiusap niya. "Kailangan ko ng tulong." Yun ang simula ng isang mahaba at mahirap na paglalakbay. Ngunit sa unang pagkakataon, ito ay isang paglalakbay patungo sa liwanag. Makalipas ang 6 na buwan, ang sinag ng hapon ay ginintuan, dumadampi sa mga dahon ng mga puno sa isang parke. Ang malakas na yak ay napalitan na ng malulusog na halakhak. "Mas mabilis, Papa!" Sigaw ng isang taong gulang na si Sinag, habang masayang-masaya sa duyan na itinutulak ng kanyang ama. "Okay, Chieftain, mas bibilisan pa ni Papa." Natatawang sagot ni Alon. Ang mukha'y puno ng isang kaligayahang hindi mapapantayan ng anumang tagumpay sa negosyo. Sa isang bench hindi kalayuan, nakaupo si Hiraya, pinapanood ang mag-ama na may ngiting hindi maalis-alis sa kanyang mga labi. Ang bigat sa kanyang dibdib ay matagal nang nawala. Ang naroon na lang ay isang magaan at payapang pakiramdam. Si Senyora Dalisay ay nasa isang wellness facility at ayon sa mga doktor, unti-unti na itong natututong harapin ang kanyang nakaraan. Minsan, nagpapadala ito ng mga sulat na puno ng pangungumusta para kay Sinag. Umupo si Alon sa tabi ni Hiraya, habang si Sinag naman ay abala na sa paglalaro sa damuhan. Inakbayan siya ni Alon at hinagkan sa noo. "Masaya ka ba?" tanong nito. "Sobra," sagot ni Hiraya, isinandal ang ulo sa balikat nito. Sobra. "May kulang pa," sabi ni Alon. Tumingin ito sa kanya, ang mga matay seryoso, ngunit puno ng pagmamahal. "Hindi tayo nabuo sa isang perpektong paraan, Hiraya. Nagsimula tayo sa mga basag na piraso. Ikaw, ako, si Sinag. Pero mula sa mga basag na pirasong yon, nakabuo tayo ng isang bagay na mas matibay, isang bagay na totoo." Mula sa kanyang bulsa, may kinuha siyang isang simpleng singsing. Walang malaking diamante, ngunit sa gitna nito ay may nakaukit na isang munting araw, isang sinag. "Hindi ko na gustong maging amo mo, Hiraya. Ayoko na ring maging si sir mo lang. Gusto kong maging tahanan mo, tulad ng pagiging tahanan mo sa amin." "Hiraya Alcantara," sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa emosyon. "Will you build this home with me forever? Will you marry me?" Ang mga luha sa mata ni Hiraya ngayon ay hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa purong kaligayahan.
Tumango siya, hindi makapagsalita. Opo. Sa wakas ay naibulong niya. Oo, Elon. Isinuot ni Alon ang sing-sing sa kanyang daliri. Perpekto. Niyakap niya si Hiraya at mula sa di kalayuan, tumakbo si Sinag at niyakap ang kanilang mga binti. Niyakap ni Hiraya si Sinag at niyakap ni Alon silang dalawa. Isang pamilya. Isang bilog ng pagmamahal na nabuo hindi mula sa dugo, kundi mula sa mga pusong pinili ang isa't isa. Tumingala si Hiraya sa langit na kulay kahel. Napangiti siya. Ang kanyang pangalan, Hiraya, ay nangangahulugang isang pangarap. At sa sandaling iyon, sa yakap ng dalawang taong pinakamamahal niya sa mundo, ang kanyang Hiraya Manawari ay ganap ng natupad. At sa matamis na tagpong yon ng isang pamilyang muling nabuo, dito na po nagtatapos ang kwento ni Hiraya, Alon, at ng kanilang munting sisinag. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais ko pong magpasalamat sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsama at pagsubaybay sa ating kwento. Sa bawat kabanatang aking isinulat, sa bawat luhang pumatak, at sa bawat ngiting sumilay sa mga labi ng ating mga bida, kasama ninyo ako. Hindi lamang sila mga karakter sa isang papel, naging bahagi sila ng aking puso at umaasa akong naging bahagi rin sila sa inyo. Ito ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi natatagpuan sa pagiging perpekto, kundi sa kagandahan ng pagtanggap sa mga basag na piraso ng isa't isa. Isang kwento ng pagpapatawad, hindi dahil madali, kundi dahil ito ang tanging susi para sa tunay na kalayaan ng puso. At higit sa lahat, isa itong kwento ng pag-asa na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may nag-aabang na sinag ng umaga. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi? Anong aral ang tumatak sa inyong puso? Ang inyong mga saloobin at komento ay hindi lamang mga salita. Ito ang nagbibigay buhay at kulay sa ating munting komunidad ng mga mahilig sa kwento. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na paglalakbay de Pemugipowe. Pusong Hiwaga PA.